What's up mga Kapinas Vibes? Ngayon, samahan nyo kami bumalik sa pagkabata. No wifi, no phone, just pure fun. Uy, Kenji! Laro na tayo! Mamaya na. Umuulan pa eh. Mama mo? Oy! Uy, Kenji! Sali ka sa amin! Laro tayo! Sige, tara. Tara, Kenji! Laro tayo! Tara! Piko. Piko is a classical hopping game na ginagamitan ng chalk sa pagdodrawing ng grid. And also, ginagamitan din ito ng pamato. Ang pamato na ginagamit dito ay ang stones, flat stones, at pwede ring tsinelas. Sa paglalaro nito, kailangan mong ibato ang iyong pamato sa loob ng box. At kailangan mong tumalon. At kapag natamaan mo naman ang gilid nito, talo ka na. At kapag nakaabot ka sa dulo, panalo ka. Kailangan mo sa laron ito ng balance, focus, at konting swerte. Uy, vlog yan? Ako nga. Nag-vlog siya! Alam niyo ba kung bakit tinawag na piko ang larong ito? Ito ay tumutukoy dahil sa pagtapak o pagpiko ng paa sa isang lugar. Okay, after ng hopping, kicking naman. Ang larong ito ay tinatawag na sipa, na simplified na hacky sack. Ito ay ginagamitan ng bagyang may butas sa gitna na may buntot na plastic or Manila paper. Ang goal sa larong ito ay sipain ito ng paulit-ulit nang hindi bumabagsak. Kailangan dito ng coordination and reflexes para makascore ka ng mataas. Sipa. Alam niyo ba ang larong sipa ay isa sa pinakamatandang laro sa Pilipinas? At itinuturing din itong pambansang laro noon pa man, bago pa sumikat ang larong basketball at iba pang sports. Hoy, tara guys, laro tayo ng mga preso. Tara, laro tayo! Una agad. Una agad. Next ay ang tumbang preso. Ito ay isa sa pinaka-popular na laro sa Philippines. Ang kailangan mo lang ay lata at tsinelas. Meron tayong tinatawag na bantay lata. Siya ang magbabantay sa lata at ang iba naman ay tatargetin ang lata. After neto, itatayo nila ang lata. Pagkatapos, mag-i-start na ang habulan. Simple lang pero intense. Alam niyo ba, sa paglipas ng panahon, lalo ng panahon ng mga Amerikano, nakilala ang tumbang preso bilang isang kaunahing larong kalye ng mga bata. At habang pangalan na ito ay natumba, na ang ibig sabihin ay ibagsak at preso na ibig sabihin ay bilanggo ay tagapagbantay ng lata. Pero, sino ang sakali mo? Pwede na kabayo, kamukha mo. O, Taya. Game. huli ako. Ang luksong baka ay isa sa tradisyonal na laro sa Pilipinas, na kung saan ang mga manlalaro ay tatalon sa baka na siya ang taya, habang nakaupo sa tuhod na nakayuko. Naniniwala ba kayo na luksong baka ang tawag sa larong ito kahit hindi mukhang baka ang taya? Luksong baka talaga ang tawag sa larong ito. Pero nung panahon ng Kastila, ay tinawag nila itong luksong kalabaw. Ngunit kalaunan ay tinawag nila itong luksong baka dahil mas madali itong bigkasin. Langit, lupa, impyerno. Impacto. Saksak, puso, tulo at dugo. Patay, buhay. Umalis ka na dyan sa pwesto mong mabaho. Kaya ka ako. Ako kaya? Tulad kaya yun naman. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, game! Ang
larong langit lupa ay nilalaro ng mga bata na kung saan ang taya ang siyang magdedeklara kung saan ang langit o lupa. Ang langit ay ang mga matataas na surface katulad ng upuan, hagdan, anything na mataas. Meron ka lamang 5 segundo para magstay sa langit at kapag natapos ito, kailangan mo na maghanap ng ibang pwesto para hindi ka mataya. Hala, may nakalimutan akong itanong tungkol sa kanilang paglalaro. Tara guys, hanapin na natin sila. Ilan taon na kayo? Ako, 12. Ano yung larong Pinoy na nilalaro? Alam12. ka? Preso. Babang preso, tapos Tapos, pating pero. Chinese toilet, Pating pero. Yes. Gano'n mo kadalas nilalaro yung mga everyday? Ikaw? Ano yung mga natutunan niyo sa pag-aaral ng preso? Marami. Right, good. Oh. Napuling yung target. Napuling yung target. Ano ba? Makina mo dito. Ay, nasa lang. Ayun na. Bigyan nyo ng merienda. Uy! This is my friend. So, I have few questions to ask. Number 1 question is, ano yung mga larong Pinoy na madalas mo nilalaro? Tuwing kailan mo siya nilalaro? Sabado. Ano yung mga aral na natutunan mo sa paglalaro ng tumbang preso? Teamwork. Teamwork. And sa tingin mo, bakit mahalaga yung Filipino game sa culture natin? Dito tayo nagkakaisa. Ito tayo na. Tsaka dito rin ako naging masaya. Tapos na natin tanongin yung mga bata sa mga matatanda naman tayo. Kaya tara, interviewin natin yung tatay ko. Uy pa, may tanong lang ako sa'yo. Ano yun, pare? Ano yung mga larong Pinoy na nilalaro mo dati? Patintero. Pero, kung kailan mo yung madalas na nilalaro? Well, pasok mo sa school. Ano yung mga natutunan mo sa paglalaro mo yun? Oo, pakikipagkaibigan sa mga tao. Siyempre. Bakit mahalaga yun yung laro mo yun sa Filipino culture? Para makipagkaibigan sila. Napakahalaga yun na dahil sa pakikipagsalamuha sa mga kabataan, ikaw ay natutong maparami yung mga kaibigan mo at Hi guys! Grabe ang saya ng balik tanaw sa mga larong Pinoy. Kahit simple lang ang mga gamit natin. Tsinelas, bato, chalk o karton. Ang dami nito ang naibibigay na saya at banding. Kahit yung ibang laro dito is ngayon ko lang nalaro. Nakakapagod pero sulit kasi naramdaman natin ulit yung pagkabata at pagka-Pinoy natin. Sa panahon ngayon ng gadgets sa social media, huwag natin kalimutan ang mga larong tumatak sa ating kultura at pagkabata. Kasi sa dulo, hindi lang laro ito, pati siya ng ating pagiging Pilipino. Maraming salamat sa pagsama sa Pinas Vibes. Kung nag-enjoy kayo, don't forget to like, share, and subscribe para sa susunod nating adventure sa kultura Pinoy. Kita-kits ulit sa susunod na FB. Wait lang guys, natawag. Hello? Ken, tara Ken, yan na.